Ang Bully House Manila ay kennel for American Bullies. Nagsimula siya nung around pandemic time, ng mga 2019 to 2020. Siyempre, yung naging inspirasyon ko, yung mga nauna sa akin. Yung nakita ko yung mga breeding programs nila na naging successful, na nagpo-produce sila ng mga aso na ikinatutuwa ng mga ibang breeders din. All year round, may mga dog shows para sa American Bully. Doon ang gagaling yung init at yung hype ng breed na to. It's around the competition sa dog shows. And once a year, meron tayong tinatawag na nationals. It's held once a year lang, so sa bawat continent meron siya. Meron sa America, where it originally came from, yun ang tinatawag na nationals. Meron din sa Europe na tinatawag na Euro Nationals. And sa South America, meron din, na South American Nationals. So, naisip namin na dito sa Asia, wala. Sa Pilipinas, wala. Pilipinas is like bully capital of Asia So, nung umuwi dito yung batikan na veteranong breeder natin na kapwa Pinoy din na galing sa ibang bansa, na si Jeremiah, napag-usapan namin na simulan na. Though matagal na siyang pinaplano, talagang ako na yung nag-pull ng trigger para lang malagay sa mapa yung Pilipinas in terms of pagiging globally competitive sa American Bully breed. Well, first and foremost, yung mananalo dito, siya yung magiging Asia National winner. At since ito yung una, siya yung first ever Asia National winner at malalagay na siya sa history books bilang isa sa pinakamagandang American Bully na tumapak sa show ring sa Pilipinas and even sa Asia. Dahil may mga ibang bansa na lumaban din Sa katunayan nga, yung nanalo ng Euro Nationals, lumaban din siya sa Asia Nationals. At ang nanalo pa rin is taga dito sa Pilipinas, which is si Bazooka. So congratulations sa mga owners niya, si Sir Erwin Ngo at Sir Dexter T. So first and foremost, gumawa tayo ng history. This is something historical, first of its kind. Pangalawa, dahil dito, nakagawa tayo ng mga bagong ABKC guidelines para sa show para mas mapabuti natin yung at mas mapaganda at mas maging systematic pa yung mga show sa Pilipinas. Sa bilang namin, around 150 ang entries nung show na yon, which is fairly marami na talaga yon para sa isang show. Since this is like the biggest show of the year, dapat ang aso mo physically, not only physically ready, pero mentally prepared din. Dahil hindi lang physical ang tinitingnan sa aso pag nag-show, pati din yung temperament niya, yung condition yung mental stability niya sa loob ng show ring. So, nandun na rin yun. So, dapat on point ang nutrition and also, most importantly, on point ang training niya talaga. In terms of maintenance or pag-aalaga sa kanila on a daily basis, since malalaki silang aso, they require yung more care, more attention pagdating sa nutrition nila. Pangalawa, yung pag-maintain ng coat nila, especially humid at nasa tropical country tayo. So, medyo mas tutok talaga doon. You don't want them to be overweight, no? Pero you don't want them to be yung may malnutrition. So, yung middle nun, doon ka dapat, which is a little bit tricky pag nagsisimula ka. So, you have to always check yung temperature ng environment, ng kennel mo, kasi since malalaki nga sila, they require more oxygen sa katawan. At pangalawa, yung nutrition dapat talaga on point. Enjoy the game as it is. Be dog owner. Don't focus on unnecessary things sa community. Enjoyin mo lang yung pagiging owner ng amazing breed na ito. At don't rush into things. Don't think about money. Don't think about yung return of investment. There's no such thing. Walang return of investment dito. Ang return of investment dito, nandito. Tsaka nandito. So, yun lang talaga.